proseso, hindi na legal. Wala nang tataya! Sino tataya sa gamot? Wala nang tataya ng loto! Kaya ang ingaya ko, huwag na tumaya sa loto. Well, ito po ay paraan ng tinatawag na civil disobedience. Huwag na po tumaya sa loto. Huwag muna, ba't sila nakaupo? Correct. Kung hindi tayo nagtitiwala dun sa proseso. Pero pwede din po natin itiman, hello, saan ang galing itong mga to? May last question. Yes, sir. At one side ang opinion ng TOA. Medyo mas complicated. Hindi ibig sabihin doon na yung notice of disqualification ay resolved na. Pero kinikilala ng TOA na ginagawa ng Office of the Vice President, tama yung liquidation nila. At sumusunod sila sa pamamaraan liquidation at challenge to liquidation. So, ibig sabihin, kahit yung notices of disallowance, sumusunod sila sa proseso. So, ibig sabihin, ang OPP sumusunod sa patakaran. Ngayon, yung mga hindi pa resolve, may panahon para i-resolve ba yun. And therefore, hindi pa siya trafficking pa. In other words, contested pa. Sa mga abogado, ang tawag namin dito, controversial. Pagka kunwari, ang isang tao may sinabi, for example, mataba si Mr. X. Pag sumagot si Mr. X, hindi ako mataba. Ibig sabihin, controversial. Kailangan magpresenta na ng ebidensya. So, ganun po yung nangyayari sa notice of disallowance. Sa nag-liquidate ng OPP, sabi ng COA, hindi tama ang liquidation. Ang gagawin ng OPP, magpipresent niya ng ebidensya o ng batas na tama yung kanila. May panahon para gawin ito, 6 na buwan. Kung wala pang desisyon sa 6 na buwan na yun, kung wala pang desisyon, within the time period, hindi pa final. Ibig sabihin, controverted pa. Yung sinasabi na notice of disallowance ay hindi pa final at hindi magagamit na ebidensya doon sa paratang ng mga kongresista. Sabi nyo na tumaas ang walang trabaho ngayon. So, bigyan na, maigit ang walang trabaho. Tumaas ngayon ang unemployment. Hindi naman kapakataka eh. Kasi nagdepende sila sa foreign direct investments. Yung foreign direct investments, ang ginawa nilang dahilan para dun sa biyahe-biyahe na nangyari. Wala pong returns. Ibig sabihin, yung mga investors na ini-expect natin, hindi dumating. Yung mga investors, hindi nag-invest. Since walang mga bagong negosyo, yung tinatawag nilang 6% growth ay yung paglalaki lang ng mga negosyo ng mga kaibigan ni Bossing. Kaya walang trabaho, kaya tumataas ang unemployment dahil walang bagong trabaho pumapasok. Walang bagong negosyo. Hindi lumalaki yung ibang mga negosyo at instead nag-itipid pa yung iba. So yun po yun. Yung pinangako foreign direct investments di nangyari. At niloloko nila tayo tungkol sa growth. Oo, may 6% growth. Pero nararamdaman nyo ba yun? Wala! Kumina yung peso, hindi naman nila pinapansin. Ang mga OFWs, ramdam nila yung pagtataas ng presyo dito sa Pilipinas. Kasi tumaas nga yung exchange rate, pero mas madaming pesos na ang kailangan mo para bilhin yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. So tama po kayong magtanong, bakit ganun yung unemployment rate natin? Nasaan yung pinangako ninyong economic prosperity? Nasaan yung lahat ng pangako ng kampanya? Tunay nga, naputol tayo. Atty. Lester po. Tawag dito na natawa na nila. Totoo po ba na strong si Tampalos-Los? Wala po tayong information. Sana! Sana! So maraming salamat. Hindi lang tayo sa pinatay.